Yes, so sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit today, Wednesday, tandaan po natin yung nararanasan ho nating storm ngayon. Tulad doon ito, itong si Christine, are only, temporary. But the blessings of God last forever. Amen? Amen. Ito pong nararanasan ho natin ngayon, temporary lamang ho ito. Parang sa buhay po natin ito, mga kaibigan, paminsan-minsan dumarating ho ang bagyo sa buhay po natin. Pero ang bagyo na yan, sabi nga ho, ay pansamandalian lamang. Pero ang blessing ng Panginoon ay hindi nawawala forever. As long, sabi nga ho doon, tayo ho'y marunong kausapin ang Panginoon. Marunong ho tayong dumaing, marunong ho tayong magdasal. Because ang dasal, yun lamang po yung communication po natin, di ba, between us and God. Mga kaibigan, wala nang iba. Okay? Pero mag-ingat pa rin ho tayo sa sitwasyon ng ating panahon ngayon. Pag wala ho kayong gagawin, wag ho kayong lalabas. Di ba? Lalo na ho sa mga vulnerable citizens, sectors like mga senior citizens, mga PWDs. Kung wala naman ho tayong importanteng gagawin sa labas, manatili na lamang ho tayo sa ating tahanan. And aside from that, partner, sabi, ito po, maganda yung sinasabi. Ang sinasabi ho, when your plan doesn't go the way you want it to, when your plan doesn't go the way you want it to, parang hindi ho naka-akma. Yes. Then God has a better one for you. Kaya sabi ho niya, be still and trust Him. Because God has a better plan for you. Meron nga akong sinasabi, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Jeremiah 29:11. One of the most often quoted verses in the Bible, partner. Jeremiah 29:11. One of the most often quoted verses in the Bible. Di ba? Correct. Kasi ang sinasabi doon, God's promises or promise for prosperity para po sa ating lahat, and hope, yan, is claim as a life verse po itong Jeremiah 29:11, mga kaibigan. Na talagang kahit nasa social media, kahit nasaan ka, lagi nakapaskil yan kung saan-saan, di ba? Very sikat na Bible quote. Pero ang tanong, Darlene, alam talaga ba natin ang ibig sabihin ng verse na yon? Na I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Diba? And not to harm you. Plans to give you hope and the future. Gusto niyo ba ng mas malalim-lalim pa, mga kaibigan? Malalim-lalim pa na konteksto sa biblical history at tungkol sa scripture. Diba? Yung sinasabi daw ho ng Jeremiah 29:11 is not a promise specifically to each of us. It's not a promise, hindi siya pangako specifically to each of us. Ngayon tatanungin mo, paano nangyari yun, Joel? Ipangako, di ba? It is not a promise, but it is a powerful statement about our good God. Powerful statement. It's not a promise. It's a powerful statement. Sinabi ho ng Diyos. In every corner of the world, kahit anong gawin ho natin sa amang sulok ng mundo, lahat po tayo na anak ng Diyos will face trials. Hindi ibig sabihin, doon sa Jeremiah 29:11, ay hindi na ho tayo makaka-encounter ng struggle, ng obstacles, ng problema sa buhay po natin. Okay? Pero, di ba? He will give us the hope and the strength, mga kaibigan, to thrive as we live through them. Okay? Sa atin kasi minsan, nabasa lang natin, ang pagkakaintindi na ho natin doon, hindi, may pangako ang Diyos eh. Hindi niya tayo bibigyan ng problema. No.
Nandun pa rin yung sufferings, mga kaibigan. Kasi pag walang sufferings, hindi natin siya makikilala eh. Amen? Amen. Di ba? Totoo naman ho eh. Uulitin na naman natin ito. Paulit-ulit natin sinasabi. Pag walang trial sa buhay, hindi natin lalapitan ng Diyos. Nakakalimutan natin siya. Tama? Kaya may trials pa rin. Pero alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Di ba? Sabi nga niya, despite daunting circumstances in the face of great challenges sa buhay po natin, lagi nating tatandaan, ano man ang challenge, ano man yung pagsubok sa buhay po natin ngayon, lagi nating tatandaan that God is in control. Ito na lang ho nangyayari ngayon. God is still in control. Mga kaibigan. Anong ginagawa niya? He calls us, tinatawag po niya tayo na makipagtulungan sa Kanya. Work with Him. Diba? Isama natin siya. Huwag sarili mo lang. Huwag mo sabihin ikaw lang. Huwag mo sabihin ako ang ganito ganyan. Kaya kong gawin yan mag-isa. No. Work with Him. Let us work with Him. Diba? Nagyari na ho yan sa mga sinauna pang panahon, mga kaibigan. Diba? Na hindi kung sino mang mataas na tao, sino mang powerful na tao, hindi niya kakayanin mag-isa without God. Sisemplang ka, kapatid. Darlene, ang dami ng mga hari, ang dami ng mga haring Solomon nga sumemplang eh. Nung nakalimutan niya ang Diyos, partner eh. Si Haring David, sumemplang din eh. Mga hari yun na tinalaga ng Diyos ha. Kung kilala niyo si Haring David, sino ba si Haring David? Siya lang naman yung kalaban ni Goliath, tama? Tama. Na nung panahon na yun, mga kaibigan, isang napakaliit na tao, tatalunin mo yung higante. That's impossible. Pero sa tulong ng Panginoong Diyos at sa utos ng Diyos, partner, diba? Napatumbaho nila si Goliath. Diba? Ang dami niyang ginamit sa Biblia. Nandyan si Samson, nandyan yung mga propeta. Diba? Lahat sila sinubukan, partner eh. Hindi hayahayang buhay si Job. Hindi hayahayang buhay niya. Ang dami niyang tinanggap. Tama? Na pagsubok sa buhay. Pero pagpapatunay na hindi siya nawala ng pananampalataya ho sa Diyos. Kung anong sakit, anong nangyari, pinatay yung ganito, pinatay yung ganyan, di ba? Ganon din kay Abraham. Di ba? So, ganon pa man mga kaibigan, hindi ibig sabihin na kung tayo po ay may mga nararanasang ganitong pagsubok sa buhay, bagyo sa buhay po natin, hindi na ho tayo mahal ng Diyos, mga kaibigan. At wag natin babaliwalain, baka sabihin natin, no, joke lang yan yung sinabi niya. Wala naman siyang sinabi doon sa sinabi ko na, I promise eh. Ang sinabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hindi niya sinabing, I promise you. Amen? Amen. So it's not a promise. It is a statement of God na dapat ho nating paniwalaan. Amen ba yun, Darlene? Amen. Diba? So, sabi ho, marami na hong nagpapatunay sa pangako ho ng Panginoong Diyos about hope and strength for all of us. To people, through people like us, mga kaibigan. Okay, so, remember, yung God's plan to prosper us, alam mo, minsan hindi ho nagmamatch sa mga earthly doings eh. Diba? Ginagawa ho natin dito sa mundong ito eh. Tandaan po natin that His plans are far bigger and they always further His good. Mas malaki ho yung plano ng Panginoon sa atin kaysa ho sa mga plano ho natin. Okay? Sabi nga ho, maybe His plans to prosper you are plans to pull you into His work. Plans that invite you to care for others in the most practical ways. Plans that bless you more deeply and richly than you could have ever imagined. So remember, sa buhay po natin, God is at work. Now, the question is, Darlene, ang tanong ngayon, sasama ka ba sa Kanya? Will you join God? Yun ang tanong, mga kaibigan. Sa Diyos ba tayo sasama? O sa mga taong nangangako ho sa inyo ng biyaya, kuno, sa mga darating na panahon?